games, or no real practices. So, but we can use any excuse that we want. The bottom line, we didn't play well, and we didn't defend well, and that's really got to be our calling card. That was our calling card in Latvia. That was our calling card when we played New Zealand here. It's our calling card in the Asian games. But it was really on me. I just didn't emphasize it enough, and it showed. Hanggang ngayon mga idol ay marami pa rin ang napapaisip at nagtataka sa tila malamya na performance ng ating Gilas Pilipinas sa kanilang mga nagdaang laban, at ang unang napagbubuntunan ng dismaya ng ating mga Gilas fans ay ito nga ang si Coach Tim Cone. قبل هذا اللقاء الهام الذي يرغب فيه الفريق الفلبيني، هناك رغبة لدى الفريق الفلبيني من أجل الحصول على حالاته. الفريق الفلبيني في التصفيات بالعلامة الكاملة وصل. Gaya kasi ng mga kumakalat sa social media ay marami ang nagpapakita ng kanilang pagkadismaya dahil nagsunod-sunod nga ang pagkatalo ng ating national team sa kanilang mga nagdaang laban. Well, hindi ito bago sa ating mga Pilipino, sa tuwing matatalo ang ating national team, ang unang sinisisi talaga ay ang head coach. Then kasunod nito ay ang mga players. Sa panahon nitong si Coach Chot, actually, talagang medyo valid naman ang hinaing ng maraming mga Gilas fans. Kita naman talaga natin noon kung paano talaga tayo bumagsak sa ating FIBA World Ranking sa sunod-sunod na pagkatalo noon ng ating Gilas Pilipinas. Pero hindi naman sa dinadownplay natin o ipinagtatanggol ang pagkatalo nitong ating Gilas Pilipinas sa ngayon. Pero dapat siguro balikan muna natin ang timeline bago ang nasabing laro. Matatandaan natin mga idol na bago pa man nagsimula ang Invitational Cup sa Doha na kanilang sinalihan ay nagpaunang sabi na itong si CTC na hindi naman talaga nila priority manalo sa nasabing torneo. At ito rin ang kanyang sinabi bago din sila lumaban sa last window ng FIBA Asia Cup qualifier kung saan ay tinalo sila ng New Zealand at ng Chinese Taipei. So baka isipin ng iba na wala naman palang ipinagkaiba itong si Coach Tim Cone dito kay Coach Chot. Whereas gaya ng naging tatak nitong si Coach Chot sa mga Gilas fans ay di pa nagsisimulang laban pero pagkatalo na agad ang kanyang mindset. Well, sa unang tingin ay parang gano'n na nga, pero kung lalaliman natin, malaking-malaki ang kaibahan nito. Si Coach Tim Cone na rin kasi ang nagsabi na since qualified na tayo sa FIBA Asia Cup, ay yun talaga ang kanilang priority. So sa madaling sabi mga idol ay mind games lang talaga ito lahat para kay Coach Tim Cone. Para sa ganoon magkaroon man lang ng surprise effect ang ating national team pagsabak nila sa paparating na FIBA Asia Cup. Kung mapapansin natin mga idol, halos lahat naman ng mga national teams na tumalo dito sa ating national team na Gilas Pilipinas ay makakaharap din natin sa paparating na FIBA Asia Cup. Ibig lang sabihin yan ay hindi talaga naglabas ng totoong laro itong ating national team na Gilas Pilipinas bilang bahagi ng taktika nitong si Coach Tim Cone. Sa nakikita natin ay malamang nagtago ng game plan itong si CTC upang hindi tayo lubusang ma-scout ng mga Asian teams na yan na makakalaban natin sa paparating na Asia Cup. Dagdag pa dyan ay mahirap pa rin na magtodo ng laro ang ating mga key players dahil baka madagdagan pa ang mga injury list ng ating pambansang koponan. Kaya mapapansin nyo mga idol, pigil na pigil ang galaw ng ating mga key players lalo na itong si Dwight Ramos at itong si Justin Brownlee. At ang maganda dito, sa ipinakita nitong si Coach Tim Cone ay inaakon niya ang aftermath o resulta ng kanilang mga pagkatalo. Di tulad noon sa panahon nitong si CCR na panay ang hugas ng kamay sa tuwing matatalo ang ating national team. Pero para naman sa iba, bakit pa raw tayo sumali kung hindi naman magpapakita ng 100% na totoong galawan o laro itong ating Gilas Pilipinas na nagresulta tuloy ng kanilang mga sunod-sunod na pagkatalo? Well, malaking bagay pa rin talaga na sumali tayo para at least makita nitong si Coach Tim Cone at ng kabuuan ng coaching staff ng ating national team ang mga galawan ng mga kalaban na posibleng makaharap natin sa paparating na FIBA Asia Cup. So sa kabuuan, it's more on scouting on the part of Coach Tim Cone at dito sa mga coaching staff ng ating Gilas Pilipinas. May mga ilang mga fans din na galit dito kay Coach Tim Cone bakit daw hindi nag-improve ang ranking ng ating Gilas Pilipinas sa FIBA World Ranking.
Well, hindi natin dapat isisi ito kay CTC, ang hindi paggalaw ng ating FIBA ranking sa buong mundo. Bagamat napalitan na kasi itong si Coach Chot, ay nananatili pa rin ang bakas na kanyang iniwan kung saan ay talagang sumadsad tayo sa world ranking ng FIBA. So hindi ito kayang bunuin nitong si Coach Tim Cone overnight. Talagang kakayuri niya ito ng paunti-unti. Kung ang pag-usapan mga idol ay ang pag-improve ng ating FIBA World Ranking ay malaking bagay talaga. Isa sa pinakamalakas magpataas ng ranking ay itong paparating na FIBA Asia Cup. Dito tayo nangulelat noon under CCR. Kaya ito naman ngayon ang talagang tinututukan at pinaghahandang mabuti ng ating Gilas Pilipinas para makaahon tayo sa pagkakalugmok ng ating FIBA World Ranking. Ikaw idol, ano sa tingin mo? Sadya nga bang nagpatalo o nagtago lang ng laro ang ating Gilas Pilipinas o talaga kayang hindi nila kaya ang kanilang mga kalaban? Kung nagtago man sila ng laro sa tingin mo, ay epektibo ba ito bilang taktika nitong si Coach Tim Cone para sa paparating na FIBA Asia Cup? I-comment mo lang yan idol sa ibaba at doon, ituloy natin ang ating masarap na kwentuhan. Ingat and God bless!